militant group na Hamas. Sa kaniyang talumpati nangako si Netanyahu na sisirain ang Hamas at pilit na ipaghihiganti ang mga pag-atake na ikinasawi na ng nasa mahigit 700 mamamayan ng Israeli at libo-libong nasugatan. Nauna na ngang iniulat na ang Hamas ay naglunsad na ng isang sorpresang pag-atake gamit ang missile strikes at pinasok ang Israel. Hawak ang mga mamamayan at mga miyembro ng militar na hostage. Ayon kay Netanyahu, ang mga mamamayan ng Israel ay nag-enjoy sa Shabbat at isang holiday nang mangyari ang mga pag-atake. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם הוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Rin ang babala si Netanyahu sa mga residente ng Gaza na lumisan na dahil hindi sila tatantanan ng gobyerno. Idinagdag niya na hahanapin ng Israeli forces ang lahat ng mga lugar na pinagtataguan ng mga miyembro ng Hamas. Samantala, sinabi naman ng punong ministro na nakipag-usap siya kay United States President Joe Biden at nagpasalamat sa suporta matapos ipangako ng US ang lahat ng naaangkop na paraan ng suporta para sa kanilang bansa. Samantala sa kaugnay pang balita, binatikos naman ni United States President Joe Biden ang wala umanong konsensya na pag-atake ng mga militanteng Hamas doon sa Israel. Kasabay nito ang pangako niya na ang kanyang administrasyon ay susuportahan ng Israel pagkatapos ng sorpresang pag-atake dito na umani ng pagkundina at galit mula sa mga kaalyado ng Israel. Ang mga opisyal ng Estados Unidos at Israeli ay nakikipag-ugnayan na rin ngayon hinggil sa mga pangangailangan ng militar ng Israel at asahan anya ang desisyon sa lalong madaling panahon ayon yan sa isang matataas na opisyal ng United States. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ng United States President Joe Biden. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend. Ang Estados Unidos ay nakikipagtulungan na sa ibang mga pamahalaan upang matiyak na ang krisis ay hindi kumalat pa at ito ay mapapanatiling sa Gaza kasunod ng isang nakamamatay na pag-atake ng Hamas doon sa Israel. Sa kaugnay pa rin balita, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration na hanapin at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mga Pinoy doon sa Israel, kung saan ang mga pag-atake ng militanteng Hamas ay humantong sa airstrike doon sa Gaza. Sinabi ng Malacanang na ang sakop ng direktiba ay ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers doon ho sa Israel. Ayon kay Press Secretary Chaloy Garafil, mahigpit na nakipag-ugnayan ng gobyerno sa Philippine Embassy sa Tel Aviv at Migrant Workers Office sa Israel upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong apektado sa patuloy na labanan. Dagdag pa ni Secretary Garafil, nagbukas na ang Department of Migrant Workers ng hotline na tatanggap ng mga tawag at katanungan mula sa mga overseas Filipino workers at ang Filipino community na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Samantala, sa hiwalay na pahayag, kinundanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-atake sa mga sibilyan sa pagitan ng puwersa ng Israel at mga militanteng Hamas na nag-iwan ng higit sa 500 na patay sa mahigit sa 700 na patay sa kasalukuyan. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis, di yan payag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dalika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Karagdagan pa rin sa ating mga balita, mga kaboboka Star Nation, bineberipika pa ng Department of Foreign Affairs ang napaulat na pagdukot sa Filipino workers ng militanteng grupong Hamas na naglunsad ng malawakang pag-atake na nagresulta sa gyera doon ho sa bahagi ng Israel. Kinumpirma nitong si Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza na nakatanggap na ang Philippine Embassy doon ho sa Tel Aviv ng unconfirmed report na may ilang Pilipino na nagtatrabaho malapit sa border ng Israel ang dinukot umano nitong umaga ng Sabado. Tiniyak naman ng naturang opisyal na lahat ng Filipino agriculture students doon ho sa bahagi ng Israel ay accounted base ho yan sa pinakabagong development. Sa kabila nito, patuloy na nakamonitor ang ahensya sa sitwasyon ng naturang bansa. Ayon naman kay Undersecretary Eduardo Jose de Vega, mayroong nakalatag na contingency plan o evacuation plan at nagsagawa na rin ng emergency meeting doon sa embahada para matiyak ang kaligtasan ng humigit kumulang 30,000 mga Pinoy doon sa Israel. Sa kabutihang palad, iniulat ng opisyal na walang Pilipinong napaulat ng casualty at nakipag-ugnayan na sa Filipino community sa Israel para malaman ang kanilang kalagayan. Nagbukas naman ng Department of Migrant Workers ng 24/7 na Task Force Israel Desk para sa mga Filipino sa Israel na maaari pong tawagan. Pwede po ang 0908-326-8344, 0927-147-8186 o kung hindi man 0920-517-1059. Kaugnay pa rin po niyan, hinimok ng Israeli Embassy sa Manila ang mga kaalyadong bansa na suportahan ng Israel at kondenahin ang pag-atake sa naturang bansa. Inahayag ni Ambassador to the Philippines Ilan Flos na ang malawakang pag-atake ay nagdulot ng mahigit sa hanggang 500 mga casualties, mahigit sa 1,600 na mga nagtamuho ng sugat at mahigit sa 100 na mga Israeli ang dinukot at binihag po bilang mga hostage doon sa bahagi ng Gaza. Nilinaw nitong opisyal na habang may mga ulat na mga dayuhang kinidnap, hindi pa malinaw kung mayroong mga Pinoy o mga Pilipinong nasangkot. Anya, sinasalakay pa rin ng Israel o itoong bahagi ng Israel. Mayroong mga terorista at ang mga terorista ay kumikilos pa rin sa katibugang bahagi ng naturang bansa. Ang Israeli Defense Forces, anya, ay patuloy pa rin na nakikipaglaban at sinusubukang kontrolin ang naturang sitwasyon. Gid pa ng ambassador, ang Israeli Defense Forces ay kailangang tumugon sa mga pag-atake na nagpasimula ng isang malakihang operasyon. Binanggit pa nito na ang Israel ay may ganap na karapatan na tumugon at protektahan ang sarili nito. Responsibilidad din niya ng naturang pamahalaan na bigyan ng kaligtasan at matiyak ang mga mamamayan at dayuhan na naninirahan doon sa naturang bansa. Samantala naman, nasa 246 na areas of election concern na ang inirekomenda ng Philippine National Police sa Commission on Elections para sa darating niya na Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 abay nabawasan pa. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bongbong Marlene Padiernos. Iniulat ng Philippine National Police na nabawasan pa ang bilang ng mga areas of election concern na kanilang inirekomenda sa Commission on Elections para sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ito nga ay makarang inirekomenda ng Pambansang Pulisya sa naturang komisyon na ilagay sa areas of grave concern ang nasa 246 na mga barangay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kasunod ito ng naging pagpupulong ng Committee on Ban of Firearms and Security Concerns para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na kung saan isa sa mga pangunahing tinalakay ang mga lugar na inirekomenda ng Philippine National Police na isailalim sa election concern. Sa ngayon ay wala pa rin binibigyan na eksaktong bilang o data sa Pambansang Pulisya ukol dito. Ngunit una nang sinabi ni Police Colonel Fajardo na ipinapaubay na ng Pambansang Pulisya sa Commission on Elections ang final determination kung aling mga lugar ang dapat na isailalim sa quoted categories. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng Philippine National Police na patuloy ang kanilang ginagawang pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections at maging sa pang mga law enforcement agencies sa ating bansa para matiyak ang payapa at maayos na gaganap ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa darating na Oktubre at 30 ng taong kasalukuyan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo.
At katulad ng sinabi ko po dati na fluid po itong numero na ito, maaari po itong madagdagan, maaari po itong mabawasan. Depende po sa mga isusumiti pong recommendation ng ating mga Regional Joint Peace Security Coordinating Center. So we will leave it to the COMELEC doon sa final determination po kung alin-alin pong areas ang papasailalim po dito sa mga coded category natin. Particularly yung red category kung saan ang COMELEC po ay may authority po na magdikta po ng laki o liit po ng deployment ng ating PNP, katuwang po yung Armed Forces of the Philippines and PCG po for purposes of ensuring na magiging ligtas at payapa po yung eleksyon doon sa mga nasabing lugar po. Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. natitignan nito ang posibilidad ng pag-deploy ng karagdagang tauhan ng pambansang pulisya sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang bantayan ang ilang mga lugar dito na isa nga sa mga tinututukang lugar ng Philippine National Police. Matatandaan din na sa kabila nito ay inihayag ni Acorda na wala siya nakikitang anumang banta para mantala ang naturang eleksyon at all go na ang buong hanin ng kapulisan para sa malaking aktibidad na ito. Batay na rin sa naging pag-uulat ng mga Police Regional Directors sa kanyang pakikipagpulong sa kanila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Abangan ho ninyo mamaya mga kabombo, makakausap po natin ang isa po sa mga lider ng mga unang Filipino community na nakabasa po dyan sa bahagi ng Israel. Etong si Mr. Mark Peños. Makikamusta ho tayo mamaya sa kalagayan po ng ating mga kapwa Pilipino o kapwa Pinoy na nakabase dyan sa bahagi pa rin po ng Israel habang nagpapatuloy etong karahasan po dyan. Samantala ho muna. Gumugulong na ang investigasyon ng mga otoridad sa Pilipinas upang matukoy ang nasa likod ng shipping ng nadiskubring 2 bangkay na nakasilid sa container van sa Thailand noong nakalipas na linggo. Kinumpirma ng Philippine Ports Authority ang nadiskubre na isang lalaki at isang babae na pasintabi po na agnas ng katawan batay sa kanilang mga counterpart doon sa Thailand. Sa kabilang banda, sinabi ng Bureau of Customs na kanilang biniberipika at iniimbestigahan na ang naturang insidente. Batay naman sa impormasyong natanggap ng Philippine Ports Authority, 2 bangkay ang natuklasan sa loob ng isang container van na dumating sa Laim Chabang Port sa Thailand noong Setyembre 28. Ang container van ay ibinaba mula sa isang barko na umalis ng Pilipinas noon namang Setyembre 23. Nang ihatid umano ang container van sa isang bodega para linisin noong Oktubre 2, doon na natuklasan ng mga otoridad sa pantalan ng Thailand ang mga bangkay sa loob kung saan ang babaeng biktima ay nakasuot ng gintong singsing habang ang lalaking biktima naman ay may mga tattoo sa dibdib, likod at braso. Nadiskubre din sa loob ng container van ang isang itim na sando na may pangalan at selyo ng isang fraternity. Una nang idineklarang walang laman ang container van matapos ang inspeksyon sa isang daungan dito sa Maynila at naniniwala ang Philippine Ports Authority na nagkaroon ng intervention na nagresulta sa paglalagay ng mga bangkay sa loob bago pa ito ipinadala sa Thailand. Nauna nang inamin ng Philippine Ports Authority na wala itong reliable monitoring system ng container matapos ngang i-shelve ang Trusted Operator Program Container Registry and Monitoring System dahil sa pagtutol na rin ng ilang shipping lines dahilan kung bakit natatagalang matrace kung saan nagpunta ang container van na naglalaman ng mga bangkay matapos itong inspeksyonin at bago ito ipadala sa Thailand. Inaasahan namang isa sa ilalim sa forensics examination ang 2 bangkay pagdating ng mga ito dito sa Pilipinas. Samantala nagpaabot na rin ng tulong ang pamahalaan sa pamilya ho ng Pinoy na nasawi doon sa bahagi ng Taiwan. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III, namatay ang naturang Pinoy habang nasa loob ng isang Taiwanese vessel noong huling bahagi po ng Hunyo. Ito ang unang pagkakataon niya na may isang overseas Filipino worker na namatay doon sa Taiwan. Batay sa record ng naturang ahensya, noong Setyembre 14 lamang dumating ang mga labi ng Pinoy dahil na rin sa mga proseso at sa otopsiya na isinagawa ng Prosecutor's Office ng Taiwan. Nabigyan ng pamilya ng biktima ng 1.5 million new Taiwan dollar o ito ho'y katumbas ng 2.6 million pesos. Habang ang pinagsama-samang tulong na ibinigay ng mga local government unit, pamahalaan at ng Department of Migrant Workers ay umaabot na sa 200,000 pesos.
Bagamat hindi na pinangalanan ang naturang Pinoy, sinabi ni Chairman Bello III na siya ay mula sa Narvacan, dyan sa bahagi ng Ilocos Norte. Samantala sa iba pang mga balita, mga kabombo, tiniyak naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na pabibilisin niya ang pagresolba sa kaso hinggil huyan sa pagkamatay ng grade 5 pupil dyan sa bahagi ng Antipolo sa Rizal. Inatasan ng Department of Education ang regional office nito na mayroon itong hanggang bukas para huyan tapusin ang fact-finding investigation sa kaso ng pagkamatay nitong si Francis J. Mingoy Gumikib. Ayon sa Vice Presidente, kailangan nang makapagsampa ng kaso sa sinumang responsable sa pagkamatay ng naturang mag-aaral. Sa pagbisita nito sa burol nitong si Francis, tiniyak ni Vice President Sara Duterte sa magulang na pabibilisin nito ang proseso ng kaso. Mabibigyan din ng agarang tulong gaya ho ng psychological first aid sa mga magulang at mga kapatid ng naturang biktima. Samantala sa ibang balita pa, iniulat ni Commission on Elections Chairperson George Garcia na nakapag-issue na ang poll body ng show cause order laban sa 5,200 kandidato para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Sa nasabing bilang, mahigit 1,000 kandidato na ang tumugon, kung saan base sa initial assessment, nasa 300 dito ang posibleng madiskwalipika. Nito namang Oktubre 6 ang kasalukuyang taon, naghain na ng 82 petisyon o for disqualification yan ang Commission on Election Task Force Anti-EPAL. Naisampa na rin ang mga kaso laban sa 10 kandidato para sa umano'y pagbili ng boto. Sinabi naman ni Comlec Chair Garcia na ang mga desisyon sa mga kaso ng disqualification ay ilalabas bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections na gaganapin sa Oktubre at 30. Ipinaliwanag naman ng Comlec Chair na magpapatuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa mga lumalabag na kandidato, sumagot man o hindi ang mga ito sa show cause order. Oras na natin, mga kabombo, 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At abangan din ho ninyo mamaya, no? Kaugnay po ng ating nababanggit sa inyo kanina. Makakausap po natin ang isa po sa mga lider ng Filipino community na nakabase dyan sa bahagi po ng Israel. Kaugnay pa rin po sa kalagayan po ng mga kababayan po natin Pinoy sa naturang bansa. Samantala humuna, bago ho yan, mga kabombo, makakausap po natin. Kasama ho natin sa ating pong linya ng komunikasyon live via Zoom si Manila Representative Rolando Valeriano. Kaugnay po ito sa iba't ibang mga usapin. Ang una ho dito, yung sa pundo ho, no, para ho sa 2024 at iba pang mga usapin. May kinalaman po dito ang mababang kapulungan. Magandang umaga at welcome sa Bombo Radio Philippines, Manila Representative Rolando Valeriano. Kong. Hello, Kong. Ayan, medyo nagkakaproblema ho yata sa ating audio. Hello, Kong. Good morning. Welcome back. Hello, Kong. Okay, ayusin lamang ho natin sandali. Okay na po. Hello, Kong. Good morning. Okay na po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at makikinig sa programa ninyo. Opo. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ng ating katandem si Bombo Ever. And thank you so much, Kong, sa pagpapaunlak ng amin pong invitation na kayo po yung makausap. Ang una ho nating katanungan ay tungkol ho doon sa naging kasunduan ng Kongreso na i-realign ito hong confidential at intelligence fund sa mga ahensya ng pamahalaan na in charge talaga doon ho sa surveillance activities. Ano pong development na ho dito? And may wino na rin po yung thoughts ninyo dito, Kong? Napakagandang tanong po, ang aga. Pero talaga pong siguro nararapat lang naman din na i-realign doon sa mga ahensya na sa tingin natin nangangailangan nun. Halimbawa po yung Philippine Navy, yung Marines, National Defense, yung NICA natin. Dapat po at yung mga ahensya na nung mga nakaraang taon o nung mga nakaraang administrasyon, wala namang confidential in intelligence fund. And they survived during those years. Siguro hindi rin nila kailangan po ngayon ng confidential and intelligence fund. Yun lang po yung wisdom ng Congress sa pagre-realign yan ng confidential and intelligence fund. Tama po yun, yung ginawa namin eh. So kumbaga, kung nakasurvive sila noon, kayang-kaya pa rin nilang mag-survive without itong confidential and intelligence fund? Hindi po ba? Tama po. At yung iba naman pong mga ahensya natin na nangangailangan talaga ng confidential intelligence fund, siguro po, this is now the time na dagdagan natin talaga yung kanilang intelligence fund. Halimbawa po, yung problema natin dito sa West Philippine Sea, nakita naman natin yung ginawa ng ating mga Philippine Marines and Philippine Navy. Siguro po, dagdagan natin yung kanilang mga confidential intelligence fund. Yung national defense natin po,
sa pamumuno ni Secretary Chodoro. Dagdagan din po natin. At yung ibang mga ahensya, yung Bureau of Customs natin, siguro pwede na rin natin dagdagan dahil tayo po ay napapaligiran ng dagat dito sa ating kapulungan para hindi na rin po nakakalusot yung mga bawal na gamot. Kailan lamang po ay may nahuli sila dito sa MICT na nakabalot dun sa, I think, dried beef. So siguro, yung mga ahensya po na talagang nangangailangan ng intelligence and confidential fund, dagdagan pa po natin dahil tingin ko kulang pa. Pero yung mga ahensya na at the past, nakasurvive naman sila without the confidential and intelligence fund, siguro magsusurvive din sila ngayon without the confidential and intelligence fund. Yun po yung punto ng Kongreso. Okay. Sige. Kung another topic ko dito, kasi recently halos magkakasunod po yung mga road rage, ano? Yung mga napaulat ho ng mga away sa kalsada o mga pagwawala sa kalsada. And dati sinabi ho ninyo kung napapanahon na para ho magkaroon ng panukalang batas na otomatikong nagtatanggal ng lisensya nitong mga abusado at wala hong disiplina mga tsuper na paulit-ulit na nasasangkot dito sa mga pagwawala sa kalsada. Ano hong development na ho dito? Ano pong take ho dito, Kong? Lalo ho dun sa binabalangkas na panukala tungkol ho dito, Kong? Ano po, I think it's timely na dahil siguro nakikita nyo sa social media naman natin, hindi naman po lingid na wag ka lang magbukas ng salamin mo sa meron ng pumipitik ng cellphone natin para ka makuhanan, di ba? So siguro computerized na rin naman ng LTO and LTFRB natin, madali na silang i-monitor kaya dapat mahigpit na rin ang batas na ibibigay natin sa kanila. Siguro second time, third time na sila magkaganyan. Anyway, yung pong license naman is not a right but a mere privilege. Parang passport natin yan di ba? Pwede natin cancelin anytime kapag nagkaroon sila ng violation. Kaya dapat magkaroon na rin tayo talaga ng batas. Kasi nakakatakot po. Natatandaan ko siguro a decade ago, nagkasalubong lang sa isang one-way, binaril na yung kasalubong. At kailan lamang nakita natin na nanutok ng barel at mabuti hindi umabot do sa siya nagpaputok. Antay pa ba natin na magkaroon ulit ng isang problema sa karsada nang dahil lamang sa init ng ulo itong mga nabigyan natin ng lisensya na sa tingin natin, hindi naman dapat magmaneho. So, ang Kongreso po ay dapat nang umaksyon din dito dahil sabi ko nga, ang social media naman ngayon very active. Kaya dapat makagawa na rin tayo ng batas, panukalang batas. Second time, third time, kumpiskado na yung lisensya mo at huwag ka na magmaneho muli sa karsada kaysa makadisgrasya ka ng mga inosenteng kababayan natin. Yun po yung panukala natin dyan. Okay. Kung ating katandem, si Bombo Ever, meron din makaragdagang katanungan. Bombo Ever? Okay. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, Kong. Bago po itong naging budget deliberation nga po, isa po sa mga naging paksa o tinalakay sa plenaryo, itong umuusbong po na artificial intelligence. Ano na po yung napagkasunduan or measures na gagawin po ng Kongreso para maiwasan po ang malaking banta ng AI sa manual labor force kung saan based nga po dun sa report mula sa World Economic Forum, posibleng maramdaman ito 4 years from now or sa 2027 po, Kong? Nabuksan po yan sa committee hearing. Bagamat hindi masyadong nadiinan nating mga during that time, pero siguro po ito po ay talagang malaking banta. Not just in 2027, it's coming na. Dahil marami pong some careers are not future-proof naman di ba? Kaya merong maganda, merong hindi magandang mangyayari dito sa A1 o sa artificial intelligence. Siguro po yung mga ibang ahensya na sa tingin natin tugma sa kanila yung artificial intelligence. Tama rin po yun, pero dapat magkaroon din tayo ng batas na parang magiging sandalan nitong mga laborer natin na nakikita ko dyan kapag matagal ka na sa trabaho mo, antay na natin sila magretiro. Huwag na natin silang palitan because of the artificial intelligence. So binabalangkas pa po namin at dapat pag-usapan na rin natin yan. Parang climate change lang din sa atin ngayon, di ba? Napapanahon na rin po na pag-usapan dahil dumadating na po ito. At hindi lang dito sa bansa natin. Sa buong mundo po ito, yung artificial intelligence natin. And it's coming dahil parating nga po, nakikita natin, computerized na halos lahat
So dapat po magkaroon na rin tayo ng karampatang batas para dyan. Yun lang po. Yes, tama po yan, Kong, dahil marami po talagang mga Pilipino ang nangangamba na baka anytime from now is mawalan po silang trabaho dahil nga po dito sa AI. By the way po, Kong, maidagdag ko na lamang po yung detalye po dito sa October 18 activity po sa NCR, patinggil po dun sa simultaneous distribution ng rice at assistance to individuals in crisis, Kong. Ano po yung detalye po dito, Kong? Salamat po. It will be on October 18, simultaneous po ito, buong NCR po. Per district, 2,500 recipient. Bali, ang total po nito ay 10,000 recipient o 10,000 indigent per district. Not only in NCR, pero kasama na rin po ang Region 3 dito. Sabay-sabay po yung 1/4 or yung 2,500 recipient, matatanggap po nila yan sa October 18 bago po mag-start ng campaign period and ng barangay and SK election. And after that, pagkatapos po ng barangay and SK election, itutuloy po namin para yung natitirang 7,500 matugunan na rin po namin. Ito po ay manggagaling sa DSWD. So bawat distrito po may nakalagay tayong DSWD at halos more than 15 million pesos po ang budget per district. Ito po ay atas sa atin ng ating Speaker of the House 2 weeks ago bago po kami nagbakasyon. At ako po ay nananawagan din sa ibang mga opisyal. Ito po ay hindi politika. Hinahadali po natin dahil tumaas po talaga ang bilihin at ito po ang naging tugon ng gobyerno para kahit pa paano matulungan yung mga kababayan natin. At ang tanging kailangan lamang po nila yung barangay indigency ng kanilang mga barangay. At may naririnig po ako na may mga barangay chairman daw na ayaw magbigay ng barangay indigency dahil sinasabi raw nila ay baka natatakot sa COMELEC. Hindi pa usakop to ng COMELEC ban. At yung hindi po nagbibigay ng barangay indigency, baka po kayo ang makasuhan dahil sa totoo lamang po, hindi nyo dapat nare-refuse yung mga mahihirap nating kababayan na bigyan sila ng barangay indigency. Ito po ay buong Metro Manila, buong NCR per district, sabay-sabay sa October 18. Ang tawag po namin dito ay Malaya Rice Project. Meron po ritong cash at meron ding kasamang bigas. Kung di po ako nagkakamali, 1,000 pesos cash plus 15 kilos of rice per recipient. Ang first tranche po ay makukuha sa October 18, 2,500 per district at ang kasunod po ay after barangay and SK election na po. Bilang chairman po ng Metro Manila Development, ako po nananawagan sa buong Metro Manila. Ito po ay napakagandang proyekto na ibinaba sa atin ng gobyerno sa tulong po at sa atas sa amin ng Speaker of the House. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay. Kong, thank you so much. Maraming salamat sa muli pong pagpapaunlak ninyo sa aming invitation na kayo po ay makausap. Hanggang sa susunod, Kong, na kayo po ay makausap. Maraming salamat din po sa inyo. Good morning po sa lahat ng nanonood at makikinig sa programa niyo. Good morning po. Ingat po kayo, Kong. Mga kabombo ka Star Nation, ang ating po nakausap si Manila Representative Rolando Valeriano. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa iba't ibang mga usapin. Isa na ho dyan yung Confidential at Intelligence Fund at iba pang mga usapin dito ho sa ating bansa. Oras ho natin, 32 minutes o meron na lamang ho tayong 28 minuto bago sumapit ng alas 8 ng umaga. Samantala muna. Sa iba pang pag-uulat, ang pag-aproba ng Metro Manila Council ng tanggalin ang pass-through fee makakatulong sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Jovino Galang. Magkakaroon na ng magandang epekto sa paggalaw ng mga produkto matapos na tuluyan ng matanggal ang tinatawag nilang pass-through fees. Sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na labis na nagpasalamat ang ilang mga negosyante matapos na ibaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan sa pagtanggala ng mga sinisingil ng mga local government unit sa mga dumadaanan ng mga truck na tinatawag nilang pass-through fees. Kung minsan, parang lumalabas din na merong pang ini-impose na karagdagang bayad dun sa mga karga. Yun ang hindi tama. Tama rin naman ang mga LGU na may batas na nag-authorize sa kanila na gumawa nito. Pero kumisan lumalampas. At alam naman natin doon sa batas,
pwede lang sila mangolekta ng fees pag dumadaan doon sa mga kalsada na sila ang gumastos para magawa. Malaking bagay po yan dahil dagdag yan sa cost ng mga produkto na galing sa mga farms, mga pagkain na dadalhin sa syudad. Kaya tumataas ang bilihin. Malaking pasalamat ng mga, hindi lang ng mga truckers, pati na yung mga manufacturers, mawa ng canned sardines. Mismo ang nagdi-deliver niyan, meron silang sariling truck, nasisingil din sila ng pass-through fees. Dagdag yan sa cost ng produkto. Kaya nung mga ilang linggo na, humihingi sila ng pag-adjust ng tinatawag nating SRP, yung Suggested Retail Price. Sa nasabing mga hagbang anya, ay mabilis na makakarating sa mga lugar ang produkto at hindi na magtatanggap pa ang ilang negosyante na ipatong ang mga binabayarang mga fees sa kanilang mga kliyente. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala sa iba pang mga balita mga kabombo, inasahang makakaranas pa rin ng power interruption ng Luzon sa kabila po yan ng malamig na klima ngayon pong bare months. Ayon ho kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, mayroong 4 na potensyal na yellow alert na maaari hong mangyari sa Luzon ngayong taon. Tinukoy ni Undersecretary Guevara ang El Nino phenomenon bilang pangunahing rason o dahilan para sa posibleng yellow alert na minomonitor ng Department of Energy. Anya, isa sa hydropower plants ay nakapagtala ng 70% na pagbaba sa kapasidad nito. Pagdating naman sa Visayas, posibleng makaranas ng power interruption sa gabi dahil huyan walang solar power, habang sa Mindanao naman ay hindi nakikita ang anumang posibleng yellow alert sa Mindanao dahil po 2/3 o hanggang sa 75% lamang ang demand sa kuryente sa naturang rehiyon. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang reclamation project sa Manila Bay. 2 buwan yan matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon nito sa lahat ng reclamation sa lugar. Ito ang ibinunyag ng grupo ng mga mangingisda na pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Matapos ngang masaksihan ang dredging vessel na malapit ang dumaan sa kanilang bangka sa may lalawigan ng Cavite noon lamang nakalipas na Sabado ng gabi. Ayon sa grupo, nagsasagawa ng seabed quarrying sa Cavite ang dredging vessel para makumpleto ang ilang dump and fill projects sa Manila Bay, partikular na para sa reclamation project doon sa may Bulacan. Ang patuloy anya na dredging operations ay patunay na pagkukunwari lamang ang suspension order ng Pangulo, lalo na't wala namang ibinabang official executive order. Dahil dito, patuloy din anya na nakakaapekto ang dredging operations sa kabuhayan ng mga mangingisdang nagresulta naman sa paghina ng kanilang kinikita ng 80% sa bawat fishing operation. Kung matatandaan, inanunsyo nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang suspensyon ng lahat ng 22 reclamation projects sa Manila Bay ilang araw matapos na magpahayag ng pagkabahala ang US Embassy na may kinalaman ang reclamation sa China Communications na blacklisted ng Washington mula pa noong 2020 dahil sa pagtulong nito sa Chinese military na magtayo ng militarized o na artificial island sa pinagtatalunang karagatan. Sa ibang balita, ipinatawag naman ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza ang opisyal ng kanyang ahensya sa bahagi po ng Bulacan dahil yan sa pagipagalitan sa kalsada. Sinabi ni Undersecretary Mendoza na kanyang hinatasan ng Land Transportation Office Region 3 na mag-imbestiga laban kay Gregorio Glian, ang Land Transportation Office Administrative Aide sa San Jose del Monte, Bulacan. Nasangkot itong si Glian matapos na makaalitan ng isang delivery rider kung saan sinira pa nito ang cellphone ng naturang rider. Nakitaan pa siya ng baril kaya hindi na siya nagawang habulin pa. Dagdag pa nitong si Mendoza na kahit nagkaayos na ang dalawa sa pambansang pulisya ay hindi pa rin ito lusot sa gagawing investigasyon ng kanyang opisina.
Ipinagutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture ang paggamit ng sobrang koleksyon na lagpas sa 10 billion pesos para yan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para matulungan ang rice farmers. Ang 10 billion pesos kasi na taunang requirement para sa RCEF ay nagmumula yan sa revenues na nakukolekta mula sa taripang ipinapataw sa imported rice para pondohan ang mga programa at proyektong para sa competitiveness at output ng palay farmers. Tiniyak din ng Pangulo sa publiko ang pagpapatuloy pa rin ng naturang assistance para sa maliliit na magsasaka na posibleng naapektuhan ng pagtanggal ng price cap sa bigas. Ipinag-utos na din ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Interior and Local Government na atasan ang mga lokal na pamahalaan na i-rationalize ang pass-through fees at iba pang gastusin sa transportasyon na ipinataw sa mga sasakyang nagdadala ng goods o produkto gaya na lamang ng bigas. Meron na lamang tayong 19 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga balita mga kabombo, ang suggested retail price ng baboy hindi para hindi dapat tumaas dahil sa inaasahang darating na stock ngayon pong holiday season. Yan po ay batay sa anunsyo ng grupo ng mga magsasaka. May nakuang report po dito si Bombo Alayza Clarinal. Binigyang diin ng isang grupo ng magsasaka na hindi dapat tumaas ang presyo ng baboy sa kabila ng inaasahang pagtaas ng demand para sa mas maraming meat products ngayong darating na holiday season. Ayon sa Farmers Group na samahang industriya ng agrikultura o SINAG, bumaba kasi ang farm gate price ng baboy sa ilang bahagi ng Luzon. Anya, ang farm gate price ngayon ay nasa pagitan ng 160 pesos hanggang 170 pesos sa Luzon. Ito ay hindi tulad noong nakaraang pagtaas na umabot ng 200 pesos kada kilo. Ang nasabing mga halaga ay mas mababa ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Dagdag pa niya, dapat nasa 290 pesos hanggang 320 pesos lamang kada kilo ang retail price ng baboy sa iba't ibang mga merkado. Batay nga sa monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila markets, ang retail price ng ham ay nasa pagitan ng 260 at 330 pesos kada kilo, habang ang pork liempo naman ay nasa pagitan ng 290 at 400 pesos kada kilo. Ayon sa nasabing departamento sa world market ay bumaba rin kasi ang presyo ng imported na baboy. Bagaman bumaba naman ang farm gate price nito, iginigiit naman ng Department of Agriculture na bumaba rin ang produksyon ng karne ng baboy dahil sa African swine fever. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pagpapaliwanag ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sa karne, bagamat meron tayong konting kakulangan dahil sa patuloy na epekto ng African swine fever, kagaya ng ibang produkto, ang mabusising tinitingnan ngayon ng kagawaran ay kung merong kulang doon sa ating lokal na produksyon, ay binabalanse natin yon kung saan pwede nating makuha sa ibang lugar dito sa atin sa Pilipinas, at kung kinakailangan ay mag-i-import tayo. Kagaya ng sa karne ay patuloy ang importasyon kung kinakailangan para masigurado natin na yung ating mga mamamayan ay magkaroon ng access sa mura at dekalidad na pagkain. Sa kabilang banda, nagbigay ng katiyakan ang mga hog raisers na makakapagbigay sila ng sapat na demand ngayong holiday season. Para sa Bombo Network News, Bombo Alayza Clarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin mga kabombo. Meron na lamang tayong 17 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. At sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin itong ating interview, panayang mga kabombo, sa isa ho sa mga pamangkin ng umano'y reported na missing doon ho sa bahagi ng Israel. Kasama ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Mr. Joseph Alacre. Good morning, Sir Joseph, at welcome sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Hello po, good morning po, sir. Okay. Kamusta ho kayo, sir? Kamusta ho yung information na nakuha po ninyo mula ho sa kaanak ho ninyo doon sa bahagi ng Israel after ho nitong napaulat na paglusob nga ho ng grupo ng Hamas? Hindi po maayos yung information na natanggap po namin eh. Kasi po yung iba, haka-haka lang po. Okay.
Pero sa initial, sir, ano yung haka-haka ho ninyo? Yung base po sa natanggap namin message na nagumala daw yung tita ko nung Friday ng umaga kasi day off niya po yun. Tapos yung nangyari po, katawagan pa po namin siya nung gabi. Okay. And then nung Saturday, hindi na po siya kumukontak sa amin. And then yun nga po, nangyari na po yung yung bombing doon sa Israel. Okay. So, tama ho ba? At saka last na po yun. Okay. So, gabi ho ng Ano Huwebes, po? nakausap po ninyo? Gabi ng Huwebes o gabi ho ng Friday? Gabi ng Huwebes? Friday po. Friday. Gabi ng Friday. So, Friday. gumala po siya gabi ng Friday, Friday, I should say. And then gabi ng Friday, nakausap Friday po ninyo. morning po. Okay. And then Friday ng gabi, nakausap po ninyo. Pagdating ng Sabado, hindi na po ninyo nakausap. Opo. Hindi na po siya kumukontak sa amin. Okay. Bali, ano pong pangalan ng tiyahin po ninyo, sir? Na nakabase po doon sa Israel? Si Miss Loretta Alacre. Okay. Saan particularly doon sa Israel, sir? Nagtatrabaho? Sa Tel Aviv. Okay. And yung haka-haka po ninyo na yan, ano pong parang expectation po ninyo? Isa sa mga dinukot, mga ganun po ba? Yun nga po, yun yung nasaga po namin na isa daw po sa nadukot. Maaari po bang malaman kung balik kanino po ninyo nalaman po yan or nasaga po ninyo? Sir? Base sa mga contacts po, hindi ko po mga kilala pero yung iba po mga friends po niya. Oo. So parang may ugnayan ho kayo doon sa mga kaibigan ng inyo pong tiyahin na nakabase din po doon sa Israel. Tama po ba? Opo. Oo. Yung iba po kumukontak din naman. For Naipabot na po updates. ninyo ito sa pamahalaan? Wala pa po. Dito po kami nauna. Okay, sige. Ang ating katandem, si Bombo Everly, meron din mga karagdagang katanungan, Bombo Ever? Okay, as of now po, hindi nyo pa po na ipaparating ito sa pamahalaan. What about po dun sa mga ibinibigay po ng Philippine Embassy, Department of Foreign Affairs, na mga maaari nyo pong i-contact? Nagawa nyo na po ba ito para sa ganun, mahanap po nila yung nawawala po ninyong kamag-anak po dun sa Israel, sir? Kumontak po ako, ma'am. Good morning. Kumontak po kami, ma'am, sa Philippine Embassy ng Israel. Yung sabi po, na-relay na daw po yung name ni Miss Loretta Alacre. Pero as of now, hindi pa po sila nag-update. Aside po dun sa kamag-anak po ninyo, may nababalitaan din po ba kayo na other overseas Filipino workers na nandun po sa Israel na possible po kasi may mga insidente daw po ng pagdukot dito po sa panig po ng Hamas doon sa mga kababayan po nating overseas Filipino worker? Iyon nga po may nasaga po kaming balita na isa daw po sa nadukot pero hindi pa po sure. Okay, sige. Maraming salamat, sir, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap dito sa ating morning news. Siguro, panghuli na lamang kung nais natin manawagan sa ating mga iba't ibang government agencies para patutukan pa rin ito kung inyong hinaing na kaugnay po sa inyong tiyahin na nawawala dun sa Israel. Sir. Good morning sa tanan. Nananawagan po ako na kung sino po nakakilala kay Loretta Alacre, paki-contact na lang po sa sa Bombo Radio kung sana po hopefully nga okay lang po siya. Hindi po siya nadamay sa kung ano mang nangyayari po sa lugar nila sa Israel. Yun na lang po at maraming salamat po. Okay. Thank you so much. Ingat po kayo, Sir Joseph Alacre. At hanggang sa susunod na kayo po makausap.
Mga kababog Star Nation, ang ating po nakausap si Mr. Joseph Alacre. Siya po ay pamangkin ng isa sa mga una ho nilang natanggap na umano'y napaulat na nawawala doon sa bahagi po ng Israel na si Mrs. Loretta Alacre, mga kababog Star Nation. At sa mga kababayan po natin na mayroon po mga karagdagang impormasyon, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa Bombo Radio Philippines. Sa pamagitan po yan ng ating mga social media account. Meron po tayong website, ang www.bomboradio.com. Pwede rin po sa aming Facebook account at sa ating Twitter account, ang Bombo Radio Philippines, mga kabombo. As of now, batay ho sa pinakahuling datos, mga kabombo, ang mga namatay ay nasa humigit kumulang 700 mga individual. Doon pa rin po ito sa bahagi ng Israel. Ang mga injured o mga nasugatan ay nasa 2,150 mga individual, habang yaong mga kritikal ay sinasabing nasa 300 mga individual na kasabay pa rin po ito noong nauna hong napaulat na paglusob ng militanteng grupong Hamas doon ho sa bahagi ng Israel. Samantala muna. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang mga panayam, higil pa rin doon sa mga kababayan po natin na nasa Israel dahil nakaramdam na po sila ng takot doon po sa pagpapaulan pa rin ng rockets ng militanteng Hamas. Kaugnay po niyan, may nakalapong panayam ang Bombo Radio Rojas. Takot ang naramdaman ngayon ng mga overseas Filipino workers sa Israel dahil sa sunod-sunod na rocket attacks mula sa militanteng Hamas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Bombo International Correspondent Philip De Los Santos Caragos, caregiver sa Tel Aviv, Israel, at tubong barangay Ilayai, Visan Capiz, sinabi nito na halos hindi na sila makatulog sa takot sa tuwing makakarinig ng saranaan na hudyat na kailangan nilang magtago dahil may paparating na rocket mula sa kalabana. Anya, sa loob ng 12 taon nitong pagtatrabaho sa nasabing bansa, ito ang pinaka-kinatatakutan niya na naranasan. Ayon pa kay Caragos, sa simula ng gyera noong Sabado sa pagitan ng Israeli at Hamas militants, mas sobra 300 na mga Palestino ang nakapasok sa Israel na nagresulta ng pagkamatay ng 250 na individual. Umabot rin sa 6,000 hanggang 7,000 rockets ang bumabagsak sa Israel sa loob lamang ng isang araw. Protektado rin anya ng militar ng Israel ang mga residente, kabilang na ang mga foreigners sa lugar. Nagpaalala lamang ang Israeli government sa mga mamamayan na manatili sa kanilang bahay at i-monitor ang kanilang cellphone para malaman kung saang lugar ang may bomba sa pamamagitan ng red alert warning. As of now, dito po sa trabaho ko, medyo tahimik, pero maya-maya po mayroong siren, nga tinatawag na siren. It means magtatago po kami ng shelter kasi may parating pong bomba. Pero sa ibang parte po ng Israel, sa south po, mayroon pa pong rocket po. Umpisa po kanina po ng 5:30 morning, early po, nag-umpisa ang gulo. Until now po, bala siguro po mga 250 plus na po ang patay, mga pamilitary man po o sibilyan ng tao ng mga Israeli po. Pero ito po ang kumbaga sa 12 years ko po dito sa Israel, ito po ang grabe kasi hindi lang po yung parang minsanan lang yung rocket nga maririnig mo. Ngayon po parang sobra po siya sa 6,000 plus 7,000 plus na rocket na tinapon. At yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sanimay Batinsila. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isa namang Pinoy na umunoy kasama ho doon sa dinukot na militanteng Hamas doon sa bahagi po ng Israel, patuloy pang kinukumpirma ng Embahada ho ng Pilipinas. May nakuang detalye ho dito ang Bombo Radio Butuan. Patuloy pang kinumpirma ng Philippine Embassy ang impormasyong may isang Filipino umanong kasama sa nadukot ng mga militanteng Hamas sa kanilang pag-atake sa Israel. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Bombo International Correspondent Carolina de Guzman direkta mula sa Israel na iniulat ng isang radio station na kasama ang isang Filipino sa mga bata at matatandang dinukot ng Hamas at dinala sa Gaza City. Sa isay pa ni De Guzman, ikinagulat nila ang umaalingaw-ngawa na siren kung kaya't kaagad silang nagtago sa bomb shelter hanggang sa nalaman na nilang nakapasok na umano sa Israel ang mga militanteng Hamas. Kahit malayo ang kanilang lugar sa inatake ng Hamas, alerto pa rin sila dahil kahit saan umano, tumatama ang bomba. Hindi ka po komportable sa ngayon kasi nga sa sitwasyon po talaga ngayon na halos buong Israel nagulat po sa nangyari. Prayer lang po talaga ang
magiging sandata mo kasi once na nandito ka sa ganitong sitwasyon, iba po talaga yung pakiramdam eh. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro, nag-uulat para sa #1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 8 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga mga kabombo. May kaunting pagbabago lamang ho doon sa casualties. Nauna ho natin na ibahagi sa inyo kanina mula ho sa 700 ay umabot na po sa 1,100 o 1,100 na mga casualties, mga namatay dahil pa rin po dito sa pag-atake ng Hamas doon sa bahagi ng Israel. Samantala muna. Samantalang Department of Foreign Affairs naglatag na rin ng contingency plan upang tulungan ang mga overseas Filipino workers sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Hamas at sa Israel. Kaugnay niyan, may nagkalapang detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. Naglatag na ng contingency plan ang Embahada ng Pilipinas sa Israel bilang paghahanda upang matulungan ang mga overseas Philippine workers sa naturang bansa sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na tensyon at pag-atake ng Hamas Group laban sa Israel. Ayon kay Assistant Secretary Raymond Paul Cortez ng Department of Foreign Affairs o DFA, bagamat wala pang mga Pinoy na humihiling ng tulong o repatriation, ay hindi naman nagpapakampante ang pamahalaan upang malaman ang kalagayan ng mga Pinoy doon para matiyak na sila iligtas sa gitna pa rin ng nararanasang tensyon. Batayan niya sa datos ay nasa 30,500 na mga documented Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Israel, kung saan ay naninirahan ang karamihan sa northern part ng naturang bansa, partikular na sa Tel Aviv at sa Central District. Saad niya na ang Gaza ay nasa southwestern border ng Israel at nasa 500 to 600 na mga Pinoy ang naninirahan sa lugar, kung kaya't binabantayan nila ang kalagayan ng mga Pinoy doon. Binigyang diin pa nito na kung kinakailangan ay nakahandaan niya ang embahada na magsagawa ng evacuation at repatriation hanggang sa mapauwi ang mga maaapektuhang overseas Filipino workers sa bansa at mabigyan ng kaukulang tulong. Patuloy po ang monitoring ng ating embahada sa Tel Aviv para sa babayan natin. So far, we have about 30,500 documented Filipinos in the state of Israel. Pero karamihan sa kanila ay naninirahan sa northern part, Tel Aviv at saka sa central district ng Israel. Itong Gaza Strip is on the southwestern border ng Israel. At nandito po ang adjacent to that in the southern district, kung saan only about 600 Pinoy, 500 to 600 Pinoy yun. So karamihan sa pagkakali magiging internet contact with itong mga kabuluhan sa Gaza ay itong mga kababayan natin ng Southern District. And so far, wala pa naman po naiulat sa mga kababayan natin na nasaktan o nasugatan o kaya kasulidad. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jello Magudayaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita mga kabombo, batay ho doon sa pinakahuling datos na nakuha ng Bombo Radio Philippines, kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy na kaguluhan doon sa bahagi ng Israel. Ang mga namatay ay humigit kumulang sa 1,100 na mga individual, habang yung mga sugatan mga kabombo ay naitala sa hanggang sa mahigit 2,200 o mahigit 2,200, habang yung mga nasa critical na kondisyon ay mahigit sa 300 mga individual. Kaugnay pa rin po doon sa mga kaganapan, doon sa bahagi po ng Israel, mga kabombo, ang itong militanteng grupo na Hezbollah na bahagi po ng Lebanon, mga kabombo, tumulong na raw doon sa Hamas sa pagpapaulan ho ng mga rockets. May nakuang detalye po dyan ang Bombo Radio Cebu. Naglunsad ang Hezbollah ng isang Lebanese militant group na suportado ng Iran ng mga guided rockets at artilerya sa 3 poste sa Sheba Farms bilang pakikiisa sa mga mamamayang Palestinian. Mismong inako ng Hezbollah ang pananagutan sa pagpapaputok sa isang pinagtatalunang lugar na kilala bilang Mount Dove. Dahilan na maaaring mas lalala ang kasalukuyang pumutok na digmaan sa gitna ng mga bansang Israel at Palestine. Tinanaw din ni Amr Avivi na siyang Brigadier General at former Deputy Commander sa Israel Defense Forces Gaza Division nang nasabing pag-atake sa Hezbollah ay isang malaking pagkakataon para sa Iran na magsimula ng isang multi-fronted na digmaan laban sa Israel na magiging mas
mapangwasak dahil maaaring masakop nila ang lahat ng mga bayan sa hilagang Israel. Sa kabilang banda, sa panayam ng Bombo News team ni Leonel Gonting Barkan, tubong Bohol Province at naninirahan sa Ramli, Israel, sinabi nito na ligtas ito sa ngayon, ngunit hindi pa rin maiiwasan ang pangamba para sa kanilang seguridad. Ibinunyag nito na maaaring mayroong mga Pilipino na apektado at posibleng nasugatan, samantalang kumpirmado na mayroong mga caregivers at agriculture students na galing sa mga bansang Nepal at Thailand ang nakidnap at na-hostage. Dagdag pa na ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng digmaan sa nabanggit na bansa. Ngunit iba ang kasalukuyang digmaan dahil ang mga militanteng grupo sa Palestine ay kumakatok sa mga tahanan na malapit sa border at pinapatay ang mga residente na nasa loob. Umaasa ito na maibalik ang peace and order sa bansa para mawala ang kanilang mga alalahanin at bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Idinagdag nito na mayroon sila mga bomb shelter, kaya kapag inilunsad ang mga rocket ay tumatakbo sila sa nasabing bomb shelters at nagtatago para sa kanilang kaligtasan. Ngayon talagang mahigpit na pinapaalala dito sa government na hindi mo na lalabas. Tapos kung may mga bomb shelter na malapit sa lugar, kung nasan ka na trap or sa bahay nyo, kung may alarm talagang tatakbo kami. Lahat ng kung anong ginawa mo man, nag-CR ka man o naligo ka man, iwan mo agad, takbo kami agad dun sa bomb shelter. Ating napakinggan si Leonelyn Gunting Barkan, ang ating Bombo International News correspondent. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Kate Arisgado para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Isang Filipino musical talent muling ibinida sa public concert na kolaborasyon ng Bombo Radio Philippines at nag-iisang Conservatory of Music sa Western Visayas. Kaugnay niyan, may chika ang Bombo Radio Iloilo. Nagsanipuwersa ang Bombo Radio Philippines at ang nag-iisang Conservatory of Music sa Western Visayas upang magbigay ng mas malawak na impluwensya sa madla sa larangan ng musika. Ito ay bahagi pa rin ng corporate social responsibility ng Bombo Radio Philippines sa pag-promote ng kulturang Pilipino. Ang Tapestry of Emotions, the University of San Agustin Faculty Concert ay isinagawa sa makasaysayang Casa Real de Iloilo o ang Old Capitol Building sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Father Jonas Mijares, President ng Augustinian Formation and Mission, sinabi nitong ang konsyerto ay bahagi pa rin ng Emerald Jubilee o 55th Anniversary Celebration ng University of San Agustin Conservatory of Music. Ayon kay Mijares, kung sa eskwelahan ay hinuhubog ang kakayahan ng mga mag-aaral, ang mga public concerts naman ay paraan para mas marami ang makakaalam sa Ilonggo musical talent. I'm so happy that we have this partnership with Bombo Radio. We can bring really the message of God and the love of God in a bigger venue. So Bombo Radio is helping us in spreading the word of God through music. Through the partnership of Bombo Radio, we are expressing that expression of propagating the word of God through music. So Bombo Radio, Basta Radio, it's always Bombo. Naging performers sa konsyerto sina Dr. Gerardo Vicente Bimbo Moyuela na Academic Supervisor ng Conservatory of Music at Director ng Bombo Music Festival, Professor Wayne Villanueva, Professor Argel Resurrección, Mr. Jomel Garcia at Mr. John Christian Serafica. Sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bago po sa palitan ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, no? Kaunting recapitulation lamang. Ang mga bilang ng mga namatay dyan sa bahagi pa rin po ng Israel, o yung mga individual, no, na nasawi, mga kabombo, sa nagpapatuloy pa rin po na paglusob ay umaabot na sa 1,100. Sa bahagi po ng Israel,
Ito ho'y tinatayang nasa mahigit sa 7,000 mga katao o 700 mga katao, habang sa bahagi po ng Hamas, mga kabombo, ay humigit kumulang or nasa 413 na mga individual. Batay pa rin po yan sa nakuhang detalye ng Bombo Radio Philippines. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ang isa pong US dollar katumbas ng 56 pesos and 62 centavos. Para ho sa isang Hong Kong dollar, katumbas ito ng 7 pesos and 23 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman, katumbas po ito ng 41 pesos and 44 centavos. Nasa 15 pesos and 9 centavos naman, katumbas ng isang Saudi o Arabian Rial, habang ang isang euro, katumbas po ito ng 59 pesos and 75 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo, Kester Nation, sa ating Christmas countdown, 77 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! We share